Hello everyone, this is Kevin, known as Kevian, at nandito tayo ngayon sa PIMS at may bagong release ang Mitsubishi Philippines ngayon na base model X4. So tingnan natin, quick look. So ito yung base model na X4 which is the GLX. So lapitan natin. So kahit GLX meron siyang fog lamps, okay? I think so this is called the 2027 model kasi meron siyang fog lamp. Sa ibang bansa na walang fog lamp na GLX ay 2025 and below. Same headlight design. Of course, walang sensor dito, no? That's only reserved for the GT. And ito ay color black. As opposed sa GLS and GT na colored key. Okay? Sa gulong, it's smaller, single tone, rather than the GT na two-tone and sa GLS. In case you are wondering, ito po ang size niya, 205, 150, R70. Okay, wala po siyang smart entry, unlike sa GT, but still push button, okay? Push button siya. Wala rin siyang blind spot monitor as opposed sa GT. Sa likod naman, also black po ang bumper as opposed sa GLS and GT na colored keyed. And meron na siyang reverse sensor. Because again, I suppose this is the 2027 model already. Kasi ang GLS, even the 2025, walang rear sensor eh. So, we will see if the 2027 GLS will also have a reverse sensor. So, I believe this color will be exclusive only to GLX. Parang yung Destinator. Tingnan natin ang likod. Of course, manual. Just like the GLS. Ang kanya pong gulong ay donut. Okay? Same sa GLS and GT. Meron pa rin tayo dito courtesy light. Ako pinalitan ko na ng white yung aking GT. Okay? So, manual ang tailgate. Okay. So, pasok tayo sa interior. Again, wala po siyang smart entry pero push button. So, sa susi nyo lang siya i-unlock. Okay, dito po sa window controls, power door lock and unlock. Power mirrors po siya ha. Kahit po GLX siya, base model power mirrors and power retract po. Okay, nakabaluktot lang yung side mirror, I don't know why. Pero ayan po, power retract siya. And then, same sa GLS hanggang GT, yung driver lang ang automatic. Power windows lahat. Okay, biggest difference ay ito pong monolithic natin na screen ay hindi na po siya yung kumbaga monolithic na malaki. Para lang siya yung mga standard. So kung gusto niyo ipa-upgrade, nasa sa inyo na po yan. And the digital cluster po ay analog. May mixture lang siya sa gitna ng digital. Again, also dito, dahil stripped down GLX base, wala na pong buttons dito na Nano EX. Hindi na rin siya dual zone. Okay, so single zone lang siya na ano pa rin naman, digital. Wala rin tayong wireless charger dito as opposed sa GT. And wala rin po tayo ditong drive modes as opposed sa GLS at GT. Same material naman dito kay GLS, no? Leather pa rin siya. Okay, ito po yung kanyang fabric. I believe this is also the same as GLS. Correct me if I'm wrong na lang po. And wala po siyang Yamaha. Okay? Wala po siyang Yamaha speakers. Wala po siyang Yamaha. Okay? But still, start-stop pa rin siya. Auto pa rin po ang ating headlights. Same kay GT. Okay? Auto headlights. And ang wiper po natin ay auto rin. Nababasa nyo po yung word na auto? Yes. Auto na rin po ang wiper natin kahit GLX. So I believe this is really the 2027 model kasi auto yung wipers niya eh. Auto wipers and auto headlights.
So, I believe this is a 2027 model na talaga. Same pa rin naman dito, no? Meron pa rin siyang air vent for the console. Kung gusto niyo magpalamig ng bottled water or ng mga soda kanyo. Same pa rin, meron pa rin po tayong electric power brake or e-brake at auto hold. Okay? Same pa rin po ating glove box. So, same pa rin dito. Meron pa rin tayo ditong glove ticket holder or shades. Ang ilaw po niya ay yellow. So, pinalitan ko na rin yung akin ng white. At meron pa rin siyang belt minder para sa mga nasa likod. Okay, dito po, meron pa rin siyang ilaw at mirror. Okay? Kahit base model, may mirror at may ilaw, daig pa si expander. O, diba? So, palitan nyo lang po ito ng mas maliwanag na LED kasi mahina siya talaga kahit gabi. Tingnan natin ang passenger. Yes, same pa rin po. Meron din niyang ilaw. Okay? So, tingnan. Ayun lang ang sa front. Wala tayong makita masyadong, kumbaga yung tinanggal pa nila. Siyempre, walang button dito ng power tailgate kasi manual tailgate tayo. So, yun po ang biggest update. Hindi natin sure kung sa GLS, kung yung 2027 GLS ay magkakaroon na rin ng automatic headlamps and automatic wipers. Kasi ito, 2027 model, base model, mas base pa sa GLS, ay meron na siyang auto headlights and auto wipers. Okay, tingnan po natin yung second row. Meron pa rin siyang sport button, okay? And low gear. Same transmission, same engine as the top of the line at GLS. Okay? Dito pa rin po yung ano natin, gas release. Yan. And dito po yung hood release natin. Ito nga pala, isa sa difference, blackout siya, no? As opposed sa GLS and GT na silver ito. Pero ito silver pa rin siya. And ito, sa GT kasi medyo may pagka-bronze color siya. Pero ito, blackout na rin itong trim na to. Yan. Ito naman sa GT, melange fabric. Sa sidings po niya, leather yung ganito or polyurethane. And ito, matte black. Pati yung mga door handles, matte black. Again, wala po tayong Yamaha speakers, ha? Factory speakers lang po. Pero meron pa rin siyang speakers dyan. Okay, sa likod po. Let's see. Okay, so ganun din po yung sa likod. Matte plastic yun dito. Dito din black. Matte black. Same pa rin. Meron pa rin ditong lagayan ng phone. Lagayan ng mga documents. Again, walang Yamaha speakers. Meron pa rin po tayong aircon vent. Okay, and dalawang charging port. Isang USB-C at isang USB-A. So, ayan. May ilaw. And tingnan natin to. Same na same pa rin sa GLS. Okay? Ayan. So, yun po ang ating GLX na X-Force. So, that's our quick look sa Mitsubishi X-Force na GLX. So, ako po, talagang I'm a proud owner of the X-Force GT at magandang-maganda po ang performance ng X-Force. Although, syempre, 1.5 lang yung we cannot really expect a lot. Pero, in a daily day-to-day basis, no, it can deliver naman what I needed. So, maganda rin siya sa refinement, hindi maingay ang makina as opposed sa mga competitors na maingay ang makina. Ito pong X-Force, tahimik na tahimik. We've used to own a Ford. Kala ko yun ang pinakatahimik na makina, yung Ford. Pero nung nasakyan ko pa tong X-Force, yung nagagamit ko na X-Force, dinadrive ko, mas tahimik pa pala yung X-Force. So, yun po maganda ang refinement ng Mitsubishi X-Force. So, I hope you enjoyed this video at sana po ay ma-consider nyo ang pagbili ng Mitsubishi X-Force if kung isa ito sa mga kino-consider nyo. Okay? Again, this is Kevin, known as Kevian. Bye-bye!